Good day mga boss, quick demo lang tayo ng ating order for today. Ito ay yung ating Sony PS1 with Pico Station and Primazing PH official custom software. Okay, so quick pakita lang natin yung ating bagong UI. Ito na yung improve natin na cover flow system, mas responsive, mas maganda yung graphics, and syempre mas maraming covers. Then syempre marami na rin tayong bagong features na naidagdag. Okay, so welcome. Ito yung ating home screen. Yan. Meron tayong mga games dito. Kung makikita nyo, meron tayong magandang background sa likod. So ang ginagaya natin dyan yung PS3 actually. Okay, so pakita lang natin yung ating bagong feature, yung ating app center. Yan. Nandyan yung settings. Marami kayong mga pwedeng ma-modify dyan. Screenshot type. Yan, kung gusto nyo ng full screen screenshots o kaya yung full VRAM screenshots. Then dito rin nakalagay kung naka-enable or disable ba yung cheats per game. Yan. Okay, so marami pa tayong backgrounds actually kung gusto nyo i-change. Meron yan dito. Ribbon, Starfield kung gusto nyo. Pero ako, ito kasi yung bago kaya ito yung nilagay ko. Okay, meron din tayo ditong gallery. So dito sa gallery, dito nyo makikita yung screenshots na isinave nyo habang naglalaro kayo. So eto, naglaro ako dito ng Ace Combat. Pakita lang natin. Yan yung ating screenshot ng Ace Combat. Pwede natin i-zoom. Makita natin yung details ng screenshot natin. Yan. And ito pa yung isang game, Forsaken. Ganda na itong game na to. Sa menu tayo. Okay? Then, syempre, marami pang features in the future. Oy, balik. Meron ako nakalimutang sabihin. So, ito, hotkeys. So, meron kasi tayong features na yung screenshot nga. Meron din tayong on-screen OS. May mga features yon. Meron din tayong in-game reset. So, pwede mong i-set up kung ano yung button combination na gusto mo. So, for screenshots, ito yung hotkey natin. L2, R2, up, and triangle. Then, yung ating on-screen display. Yan, R1, R2, select para ma-trigger siya. And yung ating in-game reset, ito yung default niya. So, pwede mong palitan yan actually kung gusto mo. For example, gusto mong screenshot is L2, R2, tapos L2, R2, tapos diba? L2, R2, left button and circle. Pwede yan. So, magka-capture siya. So, magiging gano'n na siya. Pero, balik na lang natin sa defaults. Okay, yan. Back to defaults natin siya. Then, save. So, pag magpapalit ka ng mga settings niyan, kailangan re-restart mo. Pero since wala naman nagbago dito, exit na lang tayo. Okay, in the future, magkakaroon tayo nitong memory card manager para makapag-backup and restore kayo ng mga images nyo ng memory card. Kasi ang memory card ng PS1, 128 KB lang. Maliit na maliit lang yung storage. So, back na tayo dito sa games. Yan. So, itong build natin na to is 500 gig. Palitan natin yung background ng mabilis para mas smooth siya. Yung mas simple na ribbons para lang mas mabilis ng konti yung menu. Okay. Pwede tayo mag-search dito. Halimbawa, meron kang gustong game na hanapin. Hanapin ko yung Crash Team Racing. Hanapin natin search Crash CTR. Yan, CTR. Access natin yan. Ayan. So, pwede tayo mag-load ng cheats dito. So, press lang natin R2 para ma-load natin yung cheats. So, yung cheat natin, pwede mo siyang i-save kung ano yung mga naka-enable na gusto mo. Yan. So, ito walang naka-on. So, mag-on lang tayo ng isa. Ito, yung Wampa Fruit, Mask, and Invincibility. Invulnerability pala. Para hindi tayo tablan ng mga projectiles. So, save natin. Press natin yung select. Ayan. So, na-save na siya. Then, start na natin yung game. Press natin yung triangle. So, konting loading screen. Nag-add din tayo ng mga ano tawag dito? Improvements dun sa ating boot up time. So, mas stable yung ating boot. Mas malinis yung boot boot setup natin. So, mas less chance siya magba-black screen. So, ito yung game na Crash Team Racing. Start your engine for Sony Computer Entertainment America production. Off ko lang yung audio sa TV kasi meron na tayong audio sa microphone.
Video capture. So by default, yung cheats natin naka-off. So i-enable natin siya. Para mapakita ko na rin kung paano ginagawa. Fasten your seatbelts for another On-screen, Naughty Dog on-screen creation. display. Start lang tayo ng quick race. Right. Arcade, single, Dr. Neo Cortex. Ito tayo na medyo challenging na yan. So by default, hindi naka-enable yung cheats. So yung cheat na in-enable ko is yung invincibility tapos naka 99 na yung Wampa Fruit. Makikita mo, hindi pa. Buhay pa si Neo Cortex. So enable natin yung on-screen display. Pinutin ko yung hotkeys natin. Lalabas natin siya. Yung L1, L2, square, R1, R2, L2 select. Lalabas yan. Yun ang nakita mo lang ako sa screen. Palalabas nito, enable ko yung cheat. Ayan, restart natin yung race. So yeah, kung makikita mo, naka-enable na yung cheat natin, nag-invisible na tayo, applied na yung cheats natin. So kaya natin ginawa ang ganyan, kasi merong game kasi na gusto niya, hindi agad-agad nag-apply yung cheats. Mas stable siya. Yung cheat, hindi kanya masasave kung hindi naman apply. Meron din tayo dito slow-mo na setting. So palabasin natin yung OST ulit. Activate natin yung slow-mo. Ewan ko kung notice ako, meron ko mapapansin mo, medyo mas napagan yung game ng konti. So dito, halimbawa, meron ka mga platforming level na mahirap na tanuhan. Gusto mo medyo mapagalit yung game. Activate mo yung slow. Gagawin mo lang sa OST, press mo yung square para maging slow down siya. Kaya pinalik ko na siya sa normal 2. Pinalik ko na siya sa normal. And syempre, pinakamagandang feature nito natin is yung ating screenshots. Trigger natin yung screenshot dito. Pagkano natin ito. Nalaglag. So makaka-capture natin yung point na yan na nalaglag tayo, nag-fail tayo. Okay. So, dapat pupulo yung game after ng screenshot. Mamaya tignan natin ulit yung screenshot na yun. Makikita nyo yung screenshot natin sa gitna. Buong screen na yun na-capture. Meron tayo na isang screenshot pagtalon dito. Ay, fail. Hindi umaabot pagtalon. Fail lang. Kaya nga lang sinabi ko, hindi tayo masisave na natin. Another function pala ng ating station is yung ating in-game reset. So, pag sinabing in-game reset, pwede ko mag-hit game na kailangan ko kayo. Kailangan ko mabalik na tayo dun sa game selection. Okay? So, gagawin natin yan. Exit tayo ng game. Let's view yung ating in-game reset. Yan. So, ito yung PS1 natin mag-shutdown and babalik na siya doon sa ating mapakita niya na sa atin yung game list. By the way, in case mayroong mga future updates, kasi marami pa kami updates na ilalabas, madali lang din mag-update ng ating Pico Station software kasi copy-paste lang yung file doon sa SD card. Tatanggalin mo lang yung SD card, lalagay mo sa Pico sa PC mo, ka-copy-paste mo yung file, yung update file, babalik mo sa PS1 and automatic na yun, i-update niya na yung sarili niya. Wala ka nang kailangan na nakita. Okay, so tingnan natin kung na-save ba yung screenshot na tinake natin kanina, yung nalaglag ako. Babalik tayo dito sa gallery. Open natin, nandiyan kaya yan. Ayun o. Oh, ayun o.
Nandyan yung nalaglag, oh, di ba? Parang tanga mag-drive. So, ito, dalawang screenshot natin, parehong nalaglag siya. Yan, di yan umabot, di ba? So, ganun lang kadali. Gamitin ang ating PS1 Pico Station setup. Okay, so Kaya pwede if interesado ka sa ganitong klaseng package, exclusive yan sa Philippines, chat mo ang aming page, PM ka para makapag-avail ka. Or if may Pico Station ka na, message mo kami, upgrade natin yung sa'yo.